Meron kaming otorisasyon ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo. May kasunduan. Pipirma kayo, pipirma kami. Pag natalo ninyo kami ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo, o Brad Eli, Mr. Daniel Rason, talo na rin ang aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. At pagka tinalo nyo kami, o may kasulatan, malaya ninyong gigibain at maigigiba lahat ng aming kapilya o gusaling sambahan na malalaki at mararangya. At maaari kayong magsimula ng paggiba mula sa tore ng aming gusaling sambahan. Nakasulat doon, payag kami. Pero dapat meron ding kondisyon para naman sa panig namin. Pag natalo kayo, di ba sinabi namin sa inyo, pag tinalo namin kayo sa diskusyon at tiyak o sigurado namang matatalo kayo, nakalagay naman doon at nakapirma kayo, isasauli ninyo lahat ng abuloy at pera na hinuthut ninyo sa inyong mga miyembro at lahat ng ari-arian nila, isausuli nyo sa kanila. Ano pa? Titigil na kayo sa pagtuturo at pangangaral sa TV, sa radyo, at maging sa social media. Ano pa? I-delete ninyo ang lahat ng inyong ini-upload sa social media na paninira sa iba't ibang relihiyon. O, team, call ba, call? Tumawag kayo, kung call kayo doon. Ito na numero ng Tanggapang Pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, 89814311. Uulitin ko, 89814311. Mr. Daniel Rason, yayamang ikaw po ang narito, tumawag po kayo. Tingnan ninyo, nung hinamon ko si Manalo, anong sagot ng mga ministro? Nilagay ko pa ito sa Manila Times, sa dyaryo, para tigilan na, magdebate na lang, patunayan kung alin ang tama sa harap ng tao. Ang sagot ng mga manalista, eto po, pakinggan nyo. Kaya nga, sabi ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang sinasabi sa iyo, Mr. Soriano. Sandali ha? May hamon si Soriano, ang gusto niyang makalaban ng kapatid ni Eranio Manalo. Anong sagot ng kapatid ni Eranio? Ang sabi sa iyo, ganito, Soriano, patunayan mo muna, makipagdebate ka muna sa Papa ng Iglesia Katolika at maglalatin ka nga, sabi sa iyo, at saka tatanggapin yung hamon mo sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Pag hinarap ka ng Papa sa Roma, haharapin ka na rin ng tagapamahalang pangkalahatan sa Iglesia ni Cristo. Alam nyo, mga kababayan, ito, sagot ng gago ito eh. Alam nyo kung bakit sagot ng gago? Eh, ikaw ang hinahamon, kung ba't ituturo mo yung iba? Hindi ba kayo hamon ng hamon? Hamon kayo ng hamon ng diskusyon. Mga ministro niya, hamon ng hamon. Sabi ko, once and for all, marami na akong ministrong nakaharap. Kontik na akong binaril sa gwagwa. Yung kanila mismong diakono, ang nagtulak dun sa ministro, itinulak yung ministro na nagbunot ng baril. Diakono nila mismo ang nagtulak sa ministro nila na binunutan ako ng baril sa gwagwa. No? Sa bahay ni Mr. Modesto Fernando, punong diakono sa Santo Cristo Guagua. Yan. Marami saksi yan. Ngayon, hamon ng hamon. Marami na ako nakadiskusyon. Pati sa DCMM nung panahon ni, pangalan nito, ano pangalan nun, kapatid na Daniel? Si June Ricafrente ba yun? Opo, June Ricafrente po. Oo. Kapitulo, versikulo. Sa DCMM, ang pangalan ng programa, kapitulo, versikulo. At doon din kay Mr. Manolo Pabis na ang pangalan naman ng This is Manolo and his genius family. Marami na ako nakaharap na pastor ng iglesia ni Manalo. Pero sa talikuran, sila ang panalo. Sa harapan, napapahiya. Pero sa talikuran, sila ang panalo. Ang balita sa miyembro, panalo sila. Sabi ko, para matapos na yon, naglagay ako ng advertisement sa Manila Times.
Sinabi ko, Mr. Manalo, para wala na tayong kung ano-anong mga demand-demanda, kung ano-ano yan, baka mamaya meron pang magganap na karahasan. Kasi nilusob na kami sa apalit ng mga, may kasama pang mga NBI itong mga walang hiyang ito. May kasama pa, meron ako diyang footage niyan. May mga kasamang NBI, meron pang mga grenade na dala, grenade launcher. Oh. Yan, oh, mga NBI na yan. Oh. May grenade launcher, oh, bomba na ang dala. Akala mo ang huhulihin isang kriminal na hardened criminal. Ang demanda lang naman libel. Libel lang, paninirang puri raw sa kanila. Ngayon, nagkaroon ako ng ideya, hamunin na lang ng yun mismong puno para matapos na. Sabi ko, sagot ba naman Sabi ka sa'yo, lumaban ka muna sa Papa sa Roma at saka kahaharapin ang tagapamahalang sagot ng gago yun Bakit? Hindi naman yan ang concern yung Papa sa Roma, ikaw Ba't ka naman sasagot na, ba't naman ituturo mo yung hindi naman na nakikialam? Bawal ng katwiran yun, wala sa hustisya yun. Kaya yun ang nangyari mga kapatid. Kaya ako'y ginipit na ng ginipit hanggang mawala na ako ng parang kailangan na akong umalis sa Pilipinas dahil nabalitaan ng aming mga informer, meron silang inihahandang sa akin gagawin. Yun aking mismong abogado na nakakuha ng impormasyon, si Solicitor General Frank Chavez, ang abogado ko noon. Eli, umalis ka muna sa Pilipinas, delikado ka rito, sabi niya. Bukod sa kanya, 2 judges pa ang nagsabi sa akin, mas mabuti umalis ka muna, Eli. Sabi nung isang judge, si Tuason yata ang pangalan, sabi nung isang judge, Santos, umalis ka muna. Meron kami ikang alam na maaaring mangyari. Napilitan akong umalis. Mabigat sa loob kong umalis. Umalis ako. Yan po ang pangyayari dyan, mga kapatid. Hinahamon ko, ang puno ayaw lumaban. Para rin itong mga ibang iglesia ngayon dito sa Brazil, 13 lang yata akong diskusyon dito. Pagkarano 13 diskusyon, ayaw na lumaban mga pastor dito ng diskusyon. Para patunayan yung kanilang maling aral. Kasi kahit gawa na yung tema, pag napanood sa YouTube yung diskusyon, umaatras yung pastor. Yan po ang nangyayari mga kapatid. Ang gusto mo makaharap ay ang kapatid na Eduardo Manalo. Ito, tandaan mo. Hindi namin ihaharap. Ako mismo, hindi ko ihaharap sa iyo ang kapatid na Eduardo Manalo sa diskusyon. Ang mga makapangyarihan ng Babylonia ay nagsisiurong sa pakikipaglaban. Sila'y nanatili sa kanilang mga katibayan. Ang kanilang kapangyarihan ay nanglulupaypay. Sila'y naging parang mga babae. Ang kaniyang mga tahanang dako ay sinilaban. Ang kaniyang mga halang ay nabali. Ayan, meron din naman punong lalaki pero parang babae. Sino yon? Gaya nung puno ng Babylonia, umuurong sa laban. Hindi na sila ang wikay nananatili sa kanilang katibayan, nasa palasyo. Ayaw na lumaban. Kaya yung mga pastor ngayon, mga puno ng Babylonia yan, ayaw lumaban ng diskusyon. Ayaw patunayan yung aral nila ng harapan. Ang ginagawa, talikurang paninira sa kapwa. Gaya ng gawa ng iglesia ni Manalo. Katakot-takot na paninira, pero si Manalo hanggang namatay, hindi lumaban ng diskusyon sa akin. Na hinamon ko pa yan nung katakot-takot na demanda na ang idinimanda sa akin ng iglesia ni Manalo. Mga kung ano-anong demandang inimbento, hindi totoo. Napatunayan na sa korte, dinismiss na. Ayaw. Sabi ko, para matigil na ito, sa korte nyo na ako dinadala. Usapan natin, relihiyon, korte na ang ginagawa nyo.
merong mga puno, lalaki, pero babae rin. Gaya ng mga puno sa Babylonia, ayaw nang lumaban ng diskusyon, ayaw nang lumaban ng pakikipaglaban. Nandun na sa kanilang strongholds, nasa kanilang palasyo. At sila'y naging gaya ng mga babae. Umaatras na sa pakikipaglaban. Merong ngayong ganyang mga pastore.